Sa Norsagaray, Bulacan, kilala si Benigno Ben Ramos bilang isang marino. 48 taong gulang at halos kalahati ng kanyang buhay ay ginugol niya sa laot. 20 taon siyang naglayag sa iba't ibang bansa, sakay ng mga malalaking cargo vessel. Ang bawat padala, ang bawat balikbayan box na dumadating sa kanilang bahay ay patunay ng kanyang sakripisyo bilang ama. Ngunit hindi lang dagat ang nagturo kay Ben ng pagtitiis. Noong 2010, habang nasa biyahe, natanggap niya ang balitang bumagsak sa stroke ang kanyang asawa, si Perlita. Hindi siya nakauwi at pagbalik niya, bangkay na lang ang niyakap niya. Mula noon, ang bawat alon ay tila nagdadala ng lungkot at pagsisisi. Hanggang isang araw, nakilala niya si Mercy Lumantay, isang biyudang 38 na may anak na binatilyo. Si Christopher. Pareho silang may sugat sa nakaraan at sa paglipas ng mga buwan, naging sandigan nila ang isa't isa. Noong 2014, ikinasal sila sa simbahan ng San Vicente Ferrer. Akala ni Ben, ito na ang panibagong simula ng kanyang buhay. Nagpatayo siya ng bahay sa Bulacan at sinikap na maging mabuting ama kay Christopher. Ngunit habang lumilipas ang panahon, unti-unting lumamig ang tahanan. Si Mercy, na dati malambing, naging mailap. Si Christopher, lalong nagrebelde. Ang dating haligi ng tahanan, ngayoy nakaupo sa wheelchair. Noong 2017, isang aksidente sa barko ang tuluyang nagpabago sa lahat. Habang nag-i-inspeksyon sa deck, nadulas si Ben at bumagsak. Bali ang kanyang gulugod. Hindi na siya muling nakalakad. Pag-uwi sa Pilipinas, sinalubong siya ni Mercy at ni Christopher. Tahimik, walang yakap, walang ngangiti. At sa mga sumunod na buwan, ang bahay ay naging kulungan. Si Mercy, madalas mainit ang ulo. Si Christopher, lantaran ng paghamak. Ang tanging takbuhan ni Ben, isang lumang notebook na kanyang ginawang journal. Doon niya isinulat ang bawat kirot, ang malamig na pakikitungo ng asawa at ang pangungutiyang natatanggap araw-araw. Isinulat din niya ang kanyang pangamba na baka may masamang mangyari sa kanya. Hanggang dumating ang Hunyo 2018, iminungkahi ni Mercy na mag-outing sila sa isang lawa sa Norsagaray para raw makapagpahinga. Ngunit sa likod ng paanyayang yon, may nakatagong masamang balak. Sa kalagitnaan ng gabi, ininom ni Ben ang basong alak na lihim na hinaluan ni Mercy ng gamot pampatulog. At sa tulong ni Christopher, dahan-dahan nilang itinulak ang wheelchair patungo sa gitna ng malamig na lawa. Walang kalaban-laban si Ben. Ang marino na ilang ulit nakaligtas sa bagyo sa karagatan ay nalunod, hindi sa dagat, kundi sa pagtataksil. Kinabukasan, umiyak si Mercy sa harap ng mga pulis at sinabing naglakad daw mag-isa si Ben dahil sa labis na kalungkutan. Ngunit may mga bakas na naiwan. Ang wheelchair naiwan sa malayo. Ang tungkod natagpuan sa gilid ng kalsada. At sa CCTV, kitang-kita si Christopher habang itinatapon ito. Nang dumating ang panganay na anak ni Ben, natagpuan niya sa aparador ang journal ng ama. Doon nakasulat ang lahat. Ang pagdurusa, ang malamig na trato, ang takot na baka siya'y patayin. Naging pangunahing ebidensya ito sa investigasyon. Lumabas din sa toxicology report na may bakas ng pampatulog sa dugo ni Ben. At unti-unti, gumuho ang kwento ng umano'y pagpapakamatay. Oktubre ng kaparehong taon, inalis ng mga awtoridad ang maskara ng kasinungalingan. Naaresto si Mercy at si Christopher sa kasong murder. At noong Disyembre 2019, sila ay hinatulan ng reclusion perpetua. Sa huli, ang mga pahina ng journal ni Ben ang nagsilbing boses ng isang amang pinagkanulo ng sariling pamilya. Ang kanyang abo, inilagak sa tabi ng kanyang unang asawa, si Perlita, sa isang maliit na simbahan sa Bulacan. Sa dagat siya nabuhay, sa lupa siya nasaktan. Ngunit sa hustisya, nakamit niya ang kanyang huling tagumpay.